After ng vlog na to, na napakamahal ng mga bilihin na talaga. Yung mga manok, isda, baboy, ang tataas ng mga presyo niya. Kahit sa palengke, minsan wala din sila mabenta. Lahat talaga hirap na hirap. Kita naman natin yung struggle ng ating mga mangingisda. Kita din natin ang struggle ng ating mga vendors sa palengke. Yung mga nagtitinda, katulad po ni Ate Liza, wala na siyang mabenta, pinamimigay na lang niya kaysa mabulok sa kanya. Kaya lagi ko kayo nire-remind guys na sana sa darating na eleksyon, bumoto tayo ng tama. Mag-isip tayo bago tayo bumoto. Again, sa lahat, lagi ko nire-remind from senators to mayors to congressmen, huwag tayong maboto dahil sikat. Dapat yung meron talagang gagawin sa bansa natin. Hindi ako tumatakbo sa politiko, sumusuporta lang ako. Taga-party list. Okay, so actually gusto ko lang share to, no? Siguro ang title ko ngayon is kay Ivana, no? Ivana Alawi. Okay, so I'm sure kilala niyo na siya, no? She's a first famous blogger. Nagtataka, okay, napadaan na kasi siya because I was, alam mo, may YouTube talaga ako. So, para lang makwento ko sa inyo, sa ko nakukuha yung mga information ko, lahat ng tutunan ko, galing lahat yun sa YouTube and Google. Okay? So, naging, sabi mo na, addict, no? Kasi ang dami ko natutunan sa YouTube, no? Okay, si Ivana, napanood ko yan nung pandemic. Nung pandemic rin yata siya sumikat, hindi ako sigurado. Pero ang alam ko, una niyang video is yung naglalabas siya na sexy siya. Okay? Then, yun, sumikat na siya, no? Then, ang napanood ko lang sa kanya talaga na tinapos ko was yung nasa bangketa na may tinutulungan siya. Nagpanggap siya ng pulube. Yon, nagpanggap siya ng pulube and then, humingi siyang tulong and then, yung natulungan niya, binalik niya yung pera. Parang 1,000 times. Like what she did in this blog. Ito yung sa palengke. This was released 5 days ago. Nagtaka lang ako. The reason why I watch it is because ang views niya 3.3 million. Ganun karami. Sabi ko, ano ba contest ba nitong ni Ivana? Yun naman ang yun. Palengke, tumutulong siya talaga. Tumutulong siya. Alam mo, okay, kasi alam ko naman sikat na siya. So, hindi ko na kailangan siya panoorin. Okay? Alam nyo, ang pinapanood ko talaga sa YouTube, mostly, yung mga nagsisimula pa lang. Yung alam ko na, yung kunyari nakita ko, minadaanan ako, ang views niya 30 lang, 25. So I try to watch them. Kasi sabi ko, baka naman meron silang sinasabi na hindi pa napapanood ng tao. Kasi yung iba dito, siyempre sikat na alam mo na kung ano yung, alam mo na yung ano nila, yung gagawin nila, to get the views, to get the content, mapipredict mo na, no? So, ako yung tao na pag manonood ako ng pelikula, mas gusto ko yung hindi ko mapipredict yung ending. So, anyway, so, yun tinutulungan ko sa YouTube. Plus, of course, yung talagang, enjoy, bihira yun. Nag-enjoy lang ako lately kay Pinoy Pawn Star. Si Boss Toyo, no? Nakita ko sa kay Boss Toyo na yung tawag dito, may puso. Yon. And then plus Ivana, no? Mahina talaga yung loob ko basta okay. Tungkol sa matatanda, no? Especially yung tutulungan nila yung matanda. Ewan ko, ba't siguro kasi lumaki ako sa lola ko. Okay? Yung lola ko, hindi naman siya mayaman. I mean, pero tinulungan niya kami, yung mga apo niya, no?
Hindi naman kami mahirap pero napabayaan kami ng magulang namin. So, ang lola ko nag-alaga talaga sa akin. And then yung tatlo kami magkakapatid na mahal ng lola ko, no? And then iginapang niya talaga kami despite na wala siyang income, matanda na siya. So, pinilit niya pa rin bilang kami ng jogging pants, ng mga ano. So, mahina talaga yung loob ko sa matatanda. And yung tumutulong sa matanda, yun talaga ano ko. Anyway, let's go back to Boss Toyo. So, nag-enjoy ako sa ano niya. And then, you learn a lot because of the collectibles na binibenta sa kanya, mga ginto, mga ganyan, medalya. Then, na-feature nga si Nora Honor. Let's go back to Nora again. Hindi niya pala binenta yung imagine mo na preserve yung suot niya nung tawag na tanghalan nung nanalo siya. Yung may mga star sa moon. Sinabi nga ni Boss Toyo, buhay pa siya nun. Actually, yung masingit ko si Nora again, that was 6 months before siya namatay. Lumabas pa siya kay Boss Toyo. Malakas pa siya nakakalakad pa rin siya Kaya nabigla siya namatay So, anyway, so sinabi niya lang kay Boss Toyo na yung ano, no, tinatanong niya lang yung value at kung makaka-donate, imagine mo. Kasi nga, binagyo yung Bicol doon, binaha. Yung Camarines Sur sa Camarines Norte, dumaan doon yung bagyo. No? So, lumubog talaga sa baha lahat yun. And then, Nora was asking Boss Toyo for a donation. Actually, hindi niya binibenta yung damit. Pinakita niya lang. Sinabi niya lang kung eto ibibenta, magkano tingin mo. Sinabi ni Boss Toyo na ang starting bid niya kung magkaka-auction is 5 million. No? So, what more namatay si Nora ngayon? Magkano na ngayon yung na-preserve ni Nora, ang ganda pa rin. Yung suot niya nung maliit pa siya. Yeah, so Nora Honor has so many collectibles now that's worth probably aabot sa billions. The awards, the damit, the sapatos, the pictures, all of those. No? Anyway, let's go back to. So, yon 6 months ago, na kay Boss Toyo siya. So, napanood ko yun bago siya namatay. Anyway, so let's talk about Ivana again. Let's go back to Ivana, no? So, sila yung medyo, well, eto pinanood ko kasi nagtaka ko, sabi ko, ano pa mga content pa nito ni Ivana? Na ang dahil pa rin sa kanya, milyon. So sabi ko, tinalo niya pa talaga yung mga yung mga sikat na vlogger, sila Karen Davila, sila Vice Ganda, name it, talo niya. Pag siya naglabas, milyon yung views niya, wala pang 5 days. You know, 5 days na to, 3 million. So, nag-imbestiga ako ulit. Sabi ko, what's in her? Bakit siya ang daming nanonood sa vlog niya? So, yun, nakita ko na na yung pagtulong niya and yung pagkamasa niya, no? Hindi siya nagkokonyo-konyo, hindi siya yung social, kahit lahat ng naging boyfriend niya mayaman, yung tatay niya nasa Dubai ba yun? Walang daan din naman siya sa hirap, no? Kasama yung nanay niya. Pero hindi naman talaga mahirap. Pero yung puso ni Ivana is talagang grounded, pangmasa. Andun siya. That's why nakaka-connect siya sa masa. Okay? Ako, okay, hindi ko sarili ko. Ako, alam mo, one of my true friends, we're not really close. We're not really, friend ko online. One of my true friends online, sinabi niya sa akin na, alam mo, the reason why, kung ba't wala masyado nanonood sa'yo, actually, hindi ako masyado nagpo-post sa YouTube. Mas marami akong post sa Facebook. Okay? Sa Facebook, kataka ko, wala nag-view sa akin, wala nag-like. So, sabi ko sa kanya, ba't gano'n na para hindi ko naman gusto talaga na, okay, na, of course, may mag-like sana, no? But, sabi niya, alam mo, tinapat niya ako, sabi niya, yung dating mo kasi may pagka-elitista ka.
Sabi ko gano'n, sabi niya gano'n. So sabi, tumatak sa utak ko yun. Oo nga, no? May pagka, kasi minsan nag-English pa ako, um, hindi na lang Tagalog, di ba? Kaya ngayon makita mo Tagalog talaga ako na. Bihira na ako mag-English. Except kung may in-explain ako scientifically or study or idea, no? Kasi of course, Tagalog ako, no? Pero yun nga, in-explain ko na yung history ko, no? Tumira rin ako sa Amerika, yung eskwelahan ko, konyo-konyo, mga kaibigan ko, mga Inglesero, yun. So anyway, so let's go back to Ivana, no? So yun nga talaga, grounded siya, masa siya, no? And then, of course, naiyak ako. Ako pa, di ba? Alam mo, malupit ako talaga. Alam mo, kung nakatrabaho nyo ako, super lupit ako. Perfectionist talaga ako. Yung talagang umiiyak sa akin yung mga tauhan ko minsan. Because I want to really train them the best, you know. Of course, masakit. Masakit patuto. Sinasabi ko ng parat sa kanila yan. And let's go back to Ivana. So, si Ivana, yun nga, yung talagang masa siya, and then tumutulong siya na, you know, yung nagpa-prank siya na may tumatawad sa palengke. And then let's go back to the palengke side, no? I wanna touch that topic, no? Yung, di ba nagpretend yung matanda na walang pera, na anak, eto lang pera ko 50, pero bibili ako 3 pirasong karne or baboy para tagi-isa yung apo ko, pero wala akong 20 pesos. So, pinaprank nila ako, sino tutulong ng 20 pesos, dahil ita-times 1,000 ni Ivana. So, anyway, so marami tumulong. So, ang daming nabigyan. One thing I can say, number 1, no, about the Filipino culture. Observation ko lang to, no. Again, wag nyo ako ibabash, wag nyo akong, ano tawag dito? Alam ko, yung mga nagko-comment yan, sinabi ko naman sa inyo, hindi ako nang sakta naman pag sinasabi yung ano ko, dahil panatic ako kay Aimee, or panatic ako kay ganito, kay Sarah, or kay ganito. Okay lang yon. Observation nyo yun. You can comment anything you want. Hindi naman ako nasasaktan doon. Actually, mas binabasa ko yung criticism. Kasi yung pag kinikriticize ka ng tao, mas dapat mo pag-isipan yun. Tama ba siya o mali siya? Okay? Na pinag-aaralan ko yon. Yung paghanga, nilalagpasan ko hindi ko masyadong binabasa. Mas gusto ko, pinag-iinita ko yung sino yung may negative feedback sa comment sa akin. So, yun yung inaano ko. Kaya, di ba, katulad yung kay Vilma, yung kay Nora Vilma, no? Yung vlog ko kay Nora, isa lang yung nag-comment na Vilma niyan. Isa lang siya, talaga. Pero, tumatak siya sa akin, yung para bang, wag mong insulto si Vilma, ganun. Tumatak sa akin talaga yon, yung para bang, kaya nga, tinigil ko yung next vlog na yung competition between Nora and Vilma. Wala akong intensyon na apin si Vilma noon. Nakwento ko na yan, so huwag natin pagsapan. Let's talk about Ivana ulit, no? So, about the Filipino culture, iba talaga ang Pilipino. Masabi ko sa inyo yan. Alam niyo, ang dami ko na, narating ko na halos buong mundo. Hindi naman halos lahat. Hindi pa ako nakakaparating ng South Africa, South America. Okay? Yan ang mga hindi ko pa nararating. Which is, pangarap ko marating, no? Pangarap ko rin marating yung Iceland, Greenland, yung area na yon, no? So, Russia, hindi pa rin. Gusto ko puntahan yan. Saka yung mga Georgia, Turkey, all of those, partly Asia pa rin yun, no? Anyway, so, alam mo, kasi ang Pilipino, iba talaga. I've interacted with a lot of cultures. Pero iba talaga ang Pilipino. Iba talaga ang puso ng Pilipino. Kung papipiliin ako, the reason why I went back to the Philippines nung nasa Amerika ako, because hindi ako masaya. Hindi ako masaya. Iba talaga. Hinahanap ko yung
iba yung nasa Pilipinas ka. Number one, of course, the weather's, kahit mainit yan, sa akin, okay yan. Iba talaga yung nakakasama mo yung Pilipino, nakakainuman mo sa tindahan, nakakainuman mo kung saan man beer houses yan, yung sa Quiapo, pag pumunta ka, mafe-feel mo talaga yung pusong Pilipino. Kaya gusto ko pumunta ng palengke, ng Quiapo, ng Cubao, yan sa mga simbahan, sa Baclaran, because doon mo ma-experience talaga yung pusong Pilipino talaga, yung makakausap mo talaga yung regular na Pilipino, hindi yung mga peking Pilipino na, you know. So, that's the reason why, iba talaga ang puso talaga ng Pilipino, matulungin. Hindi ka napabayaan, kung pwede ka laampunin, naampunin ka, alam mo ba, putya, inampun ako doon sa squatter area nung lumayas ako before. Tumira ako sa squatter area. Inampun ako ha. Imagine mo, squatter area, inampun pa rin nila ako. Kahit alam nila galing ako sa malaking bahay. So yun yung yun yung puso nila talaga eh. Tapos pag tumira rin ako sa Luneta. Nung natulog ako sa Luneta 3 linggo, walang gumulo sa akin nun. Walang gumulo kasi alam nila mahirap ka eh. So, yun yung kung bakit maraming nanonood kay Ivana, because showcase niya yung culture nating Pilipino, na yung pusong Pilipino na hindi mo kaya magpalit kahit anong lahi. Sorry to say sa ibang lahi, pero walang tatalo sa Pilipinas sa ganda, sa ugali. Hindi ko sinasabing perfect ang Pilipinas. Ang kawawa lang talaga yung mga mahihirap. So, let's go to the next topic, no? So, yung palengke. Noon ko pa pinag-iisipan yan, pinag-aaralan yan, bakit nagmamahal ang mga bilihin sa palengke? Kasi palengke is the basic necessity of the tao, common tao, ng masa. Ang gulay, nakita mo naman yung puno ko dyan. Ba't napapalago ko yung punong mangga? Ang taas na ng punong mangga ko. Nagtatanim lang ako ng dyan, tumutubo yung luya. I mean, napaka-fertile lang grounds ng Pilipinas. Pwede tayo magtanim, pwede tayo mag-agriculture. Magtanim ka dyan ng talbos ng kamote, tutubo yan, magkakaroon ng kamote yan. Kahit hindi mo siya diligan o hindi mo siya alagaan. And then why? Bakit nagmamahal ang mga bilihin sa palengke? It is because of the middleman, no? Yung nagtatransact in between, no, farmers and the buyer. Between the palengke, 4 na stage yan. So, ito yung nagbibenta una. Siya yung nagtanim. Bibenta niya ngayon sa isang middleman. Yung middleman naman, ire-repack or gigilingin ng palay or whatever. So, pagkakakitaan niya. Ang kumikita talaga ng malaking middleman. Then, after the middleman, meron na naman in charge dyan yung distributor sa Metro Manila. Kasi bawat bayan niya may distributor yan. No? So, another middleman. So, siya yung magkakalat ngayon sa palengke na wholesale. Okay? So, ito naman si palengke, ngayon yung magtitinda. Siyempre may tubo pa yon. Pero si palengke talaga, ang tubo nila hindi na ganun kalaki. Kasi alam ng palengke, pag nilakihan nila yung tubo nila, wala na pong bibili, wala na pong makaka-afford. Kasi mga mayayaman, hindi naman namimili na sa palengke. Namimili na sa grocery, Rustans, Robinsons, Pure Gold. Hindi na naglalakad dyan sa palengke tulad noong unang panahon. Noong unang panahon, noong 60s, kukunti lang ang supermarket noon, lalo sa Makati. Dadalawa lang ang supermarket sa buong Makati noon. Yung SYA, dito sa poblasyon, sa kayong Makati Supermart. So, yung mga matatanda na, maalala nyo po yun. No? So now, yun ang no? So, ngayon, paano natin? Plus, of course, okay, let's start from the main source. Yung nagtatanim. Paano natin matutulungan para ibaba yung presyo? Number 1, yung fertilizer. Ang fertilizer, most of the fertilizer, imported. Okay. Now, kung ang government hindi ko na po pwede i-discuss lahat, no? Mauubos tong oras natin. Let's start with the fertilizer na lang. Okay.
fertilizer na titirahin ko, ano? Ako, meron akong tinatawag na compost. Compost, no? Yung mga, sorry. Yung mga dumi ko, yan, no? Yan, nakatikit sa lababo yan. So, eto may itlog, yung pinagugasan ng plato, eto yung kape, kasi meron akong tapos, ginagawa ko dyan, dinadala ko sila dito, pag puno na yon, dito ko nilalagay. Yan. Yan. To. Yan. Ano? Then minsan nilalagay ko dyan yung mga mga kalamansi, minsan tumutubo, ayan, katulad dyan, luya yan. Luya yan, tumubo na lang. Ayan, may lemon pa ako na bulok, oh. Yan. So, eto, tumubo na naman. Hindi ko lang kung anong puno to. Hindi ko lang, parang mangga. Then, eto, tumubo na lang basta. Hindi ko naman tinatanim yan. Tignan mo yung puno ko mangga. Nalilitan ko, At di ba, laki na, oh. Ayan, lang ka. Pero tignan mo yung, niya, oh. Kailan lipat ko yan, eh. Kasi yan lang yung, niya. Yan lang yung kanyang, Eto, tumubo rin, oh. Medyo ko kasi yung, alam mo yung halaman, inaano ko yan eh. Then eto, lumaki na talaga. Eto, naiinitan na naman yan. Eto, nafe-feel ko siya kung malungkot yan eh. Yung dahon niya, kaya kailan diligan na naman siya dahil mainit. So, yan. So, alam nyo, kung yan, ini-impose ng government, no? Sa taong bayan na may program na yung compost gawing fertilizer o bili ng mga ng mga agricultural sector, then we can. So anyway, then yung compost na yan mas organic, walang chemical sa halaman or sa which is harmful sa environment. And then yung fertilizer nagiging acidic pa yung lupa. So ma-avoid natin yung kasi pag acidic yung lupa, wala tutubo. Okay? So, kung sana mapagana natin yan, edi libre na. Alam mo, sinasabi ko doon sa mga tauhan ko, and then sa mga, meron kaming parang beach resort, no? So, sabi ko, hiwalay nyo yung i-segregate nyo yung basura nyo. Palagay mo na, wala kang lagayan ng plastic, lata, bote, papel. Pwede lang pagsama-sama yon. Hiwalay mo lang yung pagkain. Yung sobrang ulam, balatang prutas, yung mga ng palikpik na isda, yung mga lahat ng food compost. Ilagay nyo sa lupa para maging fertilizer po yan. Okay? So in that way, magmumura ang agriculture natin, no? Kung meron pong mga ganyan. Of course, iba pa yung insecticide, no? Iba naman yung insecticide natin. So, kung sana, yun nga, yung program na merong isang government program na which will help the agricultural sector and then the fishing and alam nyo, pwede naman kayo lahat magtayo ng ng maliit na farm na may baka, may baboy. Hindi ko sinasabi mag-mass produce kayo or organic chicken. Magtatayo naman po kayo ng bakod nun eh. And then, if i-feed nyo, mangingitlog na yun, dadami yun. Organic pa. Di ba? So, we have to think in a different way in terms of agriculture and the food sector, no? The poultry, the meat industry. So, yan. Sana matulungan natin the next government. Wala tumutulong eh. May nag-implement niyan yung cold storage. I'm not sure kung si Duterte yon or basta may nag-implement ang cold storage. Hindi ko alam kung si Gloria yon o si Duterte. Yun, nakatulong yon. Kasi para hindi mabulok yung mga gulay at yung mga paninda ng mga farmers. Kasi kailangan po ng cold storage yan, hindi po pwede binabiyahe mo yan direkta sa Manila. Mabubulok yan by the time dumating na sa Metro Manila. So kailangan yan ng mga stopover or kung nyari oversupply, pwede mo lagay sa cold storage. Yung mga ganon. So anyway, napot tayo sa Well, dalawa lang naman gusto ko i-discuss, Ivana and the agriculture sector.
na para makatulong tayo, no, sa mga kababayan natin at saka sana makatulong kayo. Imagine mo, sabi ko sa mga tao, kunyari ikaw yung basurero, kukunin mo yung basura. Alam niyo ba yung basurero, pagkuha ng basura nyo, nagsisegregate na sila. Kasi binibenta na rin nila yon. Okay? Just imagine, kunyari may tain ng aso. Yung pa pala yung mga tain ng aso, no? Pwedeng fertilizer yon. Okay? Huwag nyo itatapon sa basurahan. Kawawa naman yung mga basurero. Pwede naman nyo ibaon sa lupa yon at magiging fertilizer yon. Hindi naman babaho the whole time yun eh. Di ba natutuyot yun? Okay? So, maawa po kayo sa basurero na kung ikaw yon, nagsisegregate ka, gusto mo makuha yung mga plastic at yung mga bote at yung mga na pwede ibenta doon, tapos biglang may tae, may nabubulok na ulam. Diba? Yung para bang gusto mo ba yon na ikaw yon? Or gusto mo na sinesegregate mo, wala kang makakapa na bulok, tae, basa. Diba? So, yun lang ang message ko sana sa mga lahat naman tayo may basurahan. Lahat tayo, lahat kayo, nakausap ko ngayon. Hiwalay nyo lang po yung nabubulok. Kahit yung balat na itlog, yung shell, hiwalay nyo na kasi hindi naman nabibenta yan. Pero that's good for the soil because it is alkaline. Because the shell reduces the acidity in the soil. Okay? So, tulungan nyo natin ang mga basurero at yung agricultural sector ng bansa natin. So, in that way, hindi na kayo kailangan magtapon ng pera, natulungan nyo po yung basurero by segregating lang yung mga nabubulok. Okay? Yun lang, nakatulong na kayo, no? So, anyway, so yun lang, no? So ayoko nang kasi hahaba ito, no? Medyo mahaba kasi ang topic ng agriculture. Hindi ko lang alam kung bakit up to now wala tayong matino na Department of Agriculture. Also, no? Mamili po kayo sa palengke. Para dun sa mga may kaya, i-patronize nyo naman sana yung mga nagtitinda. Panoorin nyo yung kay Ivana, yung pinaka-latest. Makikita nyo kung kano taghirap yung mga nagbibenta sa palengke. Akala nyo mayayaman sila? Akala nyo marami silang tubo? Ayun, nag-iiyak kay Ivana kasi wala silang pambayad nung kinuha nilang paninda. Diba? Nakita nyo yung bakit walang umaano sa palengke? Dahil nga, nag-grocery na po tayo. Kasama na ako doon. Nag-grocery na tayo, imbis na bumibili tayo ng gulay na mas mura naman talaga sa Quiapo, sa palengke, doon pa tayo namimili sa Rustans or sa Pure Gold or sa Robinsons. Dahil ayaw natin bumiyahe, ayaw natin ng hindi aircon. Diba? Tapos, iiyak-iyak tayo na bakit may mahirap? Bakit nakakaawa? Gusto natin tumulong? Pues, kumilos po tayo. Kumilos tayo. Gumawa tayo. Like sinabi ni Ivana, iboto nyo ang tama. Iboto nyo ang tama. Hindi dahil sa paniniwala nyo lang na trip nyo siya or whatever or fanatic kayo. Kailangan lahat to. No, iboto nyo po yung dapat dyan na alam nyo may gagawin para sa bayan. Kung makikita nyo yung listahan ko ng senador, butasyon. May dilaw doon, meron doon administrasyon, meron doon Duterte. Dahil yun ang alam ko na sila yung alam kong hindi magnanakaw, alam ko sila yung gagawa ng batas para sa taong bayan. Okay? Hindi yung maarte, mga ano, no? So, yon. So, medyo complicated topic natin. Iba na, being a Filipino, matulungin,
na culture na pusong Pilipino. Then, about the election, iboto po natin ang tama. Hindi pa ako bumoboto. Tatry kong humabol sa botohan. Hindi ko alam kung nandun pa yung pangalan ko. And tumulong tayo. Tumulong tayo in our own way. Sinasabi ko na hindi na kayo kailangang maglabas ng pera. The mere fact na ihiwalay nyo yung basurahan nyo, nakatulong na kayo. Okay? Lumalaki pa yung mga tanim nyo. Ayun, may santol pa ako, hindi ko napakita. Gayubano, I think gayubano yan. Kasi pag kinakain ko, tinatapo ko lang yung mga seeds, tumutubo sila kusa. No? So, yeah, I mean, andyan, tried and tested ko na po yan, no? So, kung gusto natin tumulong tayo. It's about time. It's about time. Tama na po yung nagpipikit mata tayo. And then magrereklamo tayo, ba't ganyan? Ba't ganito? Ba't may mahirap? Okay? Kung bakit may mahirap, kasi nagko-contribute tayo, bakit parang dumamit sila? Nagko-contribute tayo. So, tayo, na marunong gumawa ng pera, tulungan natin yung na walang pera. Okay? Lalo yung mga matatanda na helpless. Ewan ko, basta matatanda. Kasi yung bata may ano pa yan eh, may pag-asa pa eh. Yung matanda wala na eh. Di ba mostly iniiwan pa yung mga matatanda na mga kamag-anak nila. So naaawa ako, lalo na pag may mahal sila, gagawin nila lahat. Naalala ko yung lola ko talaga. Yung pagmamahal niya, grabe. So, yun lang. So, pusong Pilipino, iba na, palengke, agriculture, at bumoto ng tama. Yun lang ang topic natin. Salamat.